mga katroops, out na naman at exciting itong araw na to kasi meron akong imimit. Maya tingnan nyo ha, may imimit akong bagong kamembro ng With Alex. Medyo malamig-lamig na kayo mga katropa, negative 10 na dito, pero hindi masyado mais na, mahangin na yan. So mamaya papakilala ko sa inyo yung bago naming kamembro. Excited na ako ma-meet na siya. Alright, so stay tuned, check it out, rock and roll. Alright mga katrops, good evening. Oh, yeah! Dito kami ngayon sa bahay. Nakalabas na si baby. At ito na yung papakilala ko sa inyo na bago namin kami bro, si baby Kathleen. Yay! Yan, konting info lang mga katrops. Si Mrs. kasi nabuntis nung 2020. At si baby Sak Philip is only how many months pa lang? Mga 6 months pa lang yata eh. At hindi namin to plinano na mabuntis siya. So thanks God na lang at binigyan kami ng sanggol na babae. At yun, natupad na rin yung pinapangarap namin. Kasi meron namin 3 boys eh. Tapos ito girl. So ito na yung pinakalas. Alright. So stay tuned mga katrop kasi explain namin sa inyo yung journey namin nung nabuntis siya. At hanggang sa nanganak siya, hanggang nakauwi na kami sa bahay. Oh, yeah! Alright? Yan, nung nakikita namin yung pregnancy test, tsaka tuwa-tuwa kami. Hindi namin na-expect na ganoon pala. April yan. O, April yun. Hanggang sa nag-ultrasound, hanggang sa yun. Hanggang yun nga, na buntis nga si Mrs. At sinasabi nilang pandemic baby daw. Yun. At hanggang sa nagpa-gender reveal kami. At yun, tuwang-tuwa si Mrs. kasi nakuha na yung gusto niya na nakababae na kami. Yan. So anyway mga katrops, doon na tayo sa scene na papunta na kami ng hospital. Kasi ni-schedule kasi ito si Mrs. eh. C-section. Kasi C-section siya. At the same time, sinabi niya dun sa doktor niya na ipa-ligate na siya. Tubal ligation na siya. So isang surgery na lang. Hanggang sa in-schedule na yung pagde-deliver niya. November 19. Yan. 7 AM. So, pumunta kami ng hospital mga 5:30 yata. Hanggang lumating kami doon mga 7. Tapos yun. Nagpa-laboratory hanggang sa
hinintay namin yung 8 o'clock. So anyway, bago pala kami magpunta dun sa surgery room, papasuotin kami ng ng mga gown, ng mga PPE. Walang bayad yun ha. Ayun. Mula from head to toes yan. Walang bayad yun, libre. Dito sa Canada pagka nanganak ka, libre lahat eh. I-provide ng hospital. Hindi katulad sa Pilipinas. So pang tatlong C-section pala to ni Catherine. Yan. For your information mga katropa. Yan. So sinuot ko na yung ngayong PPM mula sa paa hanggang sa ulo. Yan, hanggang sa merong mga mask. Kasi bawal pumasok dun sa operating room eh. So anyway, nung nandun na kami sa operating room, naghihintay na kami ng oras na para i-deliver niya yung baby. Yun, nagdadasal kami na sana maging maayos ang lahat. At at the same time, excited na rin kami. At hindi lang kami, pati yung mga boys sa bahay. Yan. Excited namin makita yung si baby Kathleen. Yan. You tell us your story. All those brothers too. Look out for you, yizers. That's pretty great. Pop it out, good girl. Okay, nung nandun na kami sa operating room mga katropa, ayan, mga 10 minutes lang yung C-section ni Cathy. At after nung nalabas na yung baby, nagpa-tubal ligation na siya at the same time para isang surgery na lang. At ayan. At akong nag-cut ng ano ba yun? Yung puso ng bata. Easy, right there, right there. Ako nag-cut ng mga cut ko. Pangalawa ko ng cut yun ha. Una kay bebe. Pangatlo. Ay, pangatlo pala. Pangatlong cut ko na yun. Yan. Dime. Kay Dime, tsaka kay Kidlat. Kay Sak Philip. Ayan. At ngayon, so si Bibi Si Marley kasi sa Pinas. Yan, kasi si Marley dun sa Pilipinas nun eh. Yan. Yun, no? Habang kinakat yung pusod pala, mga katropa. Bali, tine-check nila yung mga temperatura, yung mga vital signs ng bata, tsaka yung mga kilo, o yung weight, height, at etc. Lahat i-check nila. Bago nila bibigay sa'yo. Para at least walang masabi na kung ano-ano ba. At bibigyan kayo ng tawag dito, yung band. Kasi merong number yun eh. Kung anong band ng kung anong number ng sa band at pangalan at nakapilido. So, yun mga katropa. After na sinisection na si Mrs. At hinugasan yung bata, chinek na okay na, binigay na sa amin at pinaskin to skin muna. Yan. At after that, pinaputol na si Cathy, nagpaputol na. At pinalabas na kami, hinintay na lang namin siya sa recovery room. Yan. Ay, no na kayo pala. Ayan. Hinintay na namin si Mrs. doon sa recovery room. At after nung naka-recover na siya, mga ilang oras. Minutes or oras? Oras. Kasi chinek yung mga lahat ng vital sign niya eh, kasi dahil dun sa anesthesia. Nung nakababaan yung anesthesia, pumunta na kami sa sarili naming room. At yun, hanggang sa naghintay kami doon ng mga follow-up check-up ng mga nurse.
at ng mga doktor. Yan, kinamusta rin kami ng mga doktor doon kung okay yung kalagayan namin, lahat-lahat. At may nakalagay doon na na mga checklist nila. At habang naghihintay kami doon sa room, umuulan din ng snow. So doble-doble yung blessing. Oo pala no. Ayan mga katropa. Just hungry. Are you taking? Yes, get that food. So, remind me what number of bed this is? 3? Number 4. Ito yung chine-check yung baby ng nurse na from head to toe, binibilang yung daliri, kung how many, kung kompleto ba, ang daliri sa paa, yan. Tsaka yung ulo, chine-check nila lahat. Kung gaano kabigat, at saka yung mga reflection ng baby, kung nagre-reflect ba sa iyo. Ang tawag dito? Yung ipakikano na lang yun ang tawag doon. Flex! Nagpi-flex yung baby. Yan, nagpi-flex pala mga katropa yung baby. Yan. Tsaka yung chine-check din nila yung mga vital sign. Nung nandun na kami sa room na yun. Sa sarili naming room. Anyway, for your information, yung room pala, walang bayad. Kung gusto nyo naman na medyo private pa, may sinasabi silang magbayad kayo ng 189. So, kasi yung time nun, hindi naman masyado busy, so wala kaming binayaran at nakuha rin namin yung maganda ring room. At kami lang mag-isa doon. Kami lang pamilya doon. Ayan, mga katrop, so yun nga, nandito pa rin kami sa room. At nung gabi na yon, in-schedule yung baby na papaliguan nila, iwawas nila yung baby. At tinuruan kami nung nurse na head nurse nila kung paano paliguan yung babae na bata kasi puro lalaki yung anak namin eh. First time namin na magkaroon ng babae. Saka i-explain sa amin kung paano yung procedure ng paglinis ng babae. Kasi medyo masilan yung babae. Alright. At yung nurse pala doon na isa ay student nurse, Pilipina rin. At tinuturuan siya at the same time andun na kami na nakatingin sa kanila. Parang ini-educate nila at ini-educate din kami. So tulungan lang. Yan mga katrops. Alright. So after paliguan, sasabihin din sa iyo kung anong procedure na paanong tamang paglagay ng mga diaper, ganon. At yung kung kailangan ba ng shampoo or soap. So sabi nila hindi muna daw maglagay ng soap kasi maselan pa yung skin ng baby. Yan, maganda yung pagka-educate ng head nurse. Yan. Bago paliguan yung baby, binigay sa akin yung bata kasi mayroong tae. Tinuro sa akin yung kung paano tamang hugas. Paano tamang paghugas ng dumi. Kasi medyo masela doon eh. Di katulad ng lalaki na okay lang kasi wala namang may doon. Alam mo na. Yan. Tinuro sa amin yung paano tamang paghugas ng private parts ng mga babae. Yan. Then after that, binihisa na, pinasuot ko yung damit na slayer kasi nung ano yun eh, from kay Marley, kay Dime, kay Zach Philip at ngayon kay Baby Girl naman. So yan, medyo makulit din eh, naka-slayer sila. So ibig sabihin yung damit na yan 8 years old na. Yan, kinabukasan ng mga katropa, medyo pagod na sa chinek nila yung blood sugar ni baby.
Yan, lahat Lahat. kasi ng kailangan i-check eh Bago lumabas. yeah, bago ka ipalabas, ipa-discharge sa hospital. So, buti naman at normal naman yung blood sugar ni baby. So, kailangan kasi dito sa Canada na ano, kasi prone ng diabetic dito. Maraming diabetic ko dito sa Canada. So, pag nanganak kayo, kailangan i-check lahat kung diabetic o hindi. Yan. Buti na lang hindi diabetic. Thank you God. You're the best. Yan mga katrops. Pagkatapos pala ng diabetes test, check din yung yung jaundice test. Kasama kasi sa checklist yun eh. Bago kayo discharge. Yung ibig sabihin pala ng jaundice, yung mga naninilaw yung bata at saka mayroong mga problema sa balat. Yung parang hindi normal yung balat. Yan, chine-check din nila yan. So nakapas naman. Sa awa ng Diyos, nakapasa din si baby Kathleen. Baby girl. Okay mga katrops, ito na yung third day. Ibig sabihin, ito na yung check ng car seat. Kung safe di ba yung car seat nyo. Last Na chine-check nila yung car seat. before discharge. Yes. So kung wala kayong car seat, hindi kayo makakalabas ng hospital dito. Iba kasi sa Pilipinas eh. Pagka wala kayong car seat, okay lang. Dito naman, stricto. Kasi safety first dito. Dapat safety lagi yung bata. At i-check nila yung expiry date. Yan. At yung yung band ng bata. Double check nila kung sa'yo ba talaga yung bata o hindi. Tapos follow up, check up 1 week sa family doctor. Yeah. Kasi pinalabas na kami, okay na daw. Tapos balik sa 6 weeks sa doctor. Good to go na daw kami, sabi ng nurse. Hanggang sa lumabas na kami sa hospital. Kasi susurpresahan namin yung mga 3 brothers. Palabas na sa labor section. Ito na yung palabas na kami sa room namin at pauwi na kami. Tingnan mo yung hospital, parang parang mall lang. Ganun palaki. Excited. At kung sa Pilipinas to ginawa, ibig sabihin meron tong umabot ng 100,000 na naman. Yeah, libre ng lahat. Lumabas ka lang, wala. Thank you. Isipin mo naman 3 cesarean magkanong cesarean sa Pilipinas. Dito wala kang mabayaran sa Canada. Yan. Plus nagpalaygate ka pa. Nagpalaygate pa, wala rin bayad yun. Plus may libre pang diaper sa loob niya ng mga bag. Yan. Lahat, pati gatas, libre yan mga katropa. Pati batya. Kasama yung batya. Kaya puno yung bag. Yan, nung lumabas na kami, medyo mahangin merong mga hurricane. Basta mahangin. Merong wind warning dito sa Lethbridge nung pauwi na kami mga katropa. Kaya binilisan. Yan mga katrops, ito namang sinato ay sinusurpresa namin yung mga bata sa bahay. Nag-doorbell kami at tingnan niyo yung reaction nila. Ang kukulit! It's reaction time. Yan yung pag nagbukas yung pinto, ang gugulo ng mga bata ang tuwa kasi excited may baby girl sila, may baby sister na yan si Dan ulit Yan! Tatlong lalaki yan mga katropa. Ayan. Ibig sabihin dito na sila mag-accept ng dalag sa Canada. Puro dalag yan mga katropa. Bantay sarado yung babae. Mabuti na dito si Tita Tens. Oy, shout out pala kay Tita Tens kasi nung nandun kami sa hospital, Siya lahat. siya lahat nag-alaga dun sa kay Dime, kay Marlene, saka kay Baby Sak. Philip. Sakal. Shout out Tita Tens. Alright. Thank you. Yan, nakauwi na kami. Yan, tuwang-tuwa yung mga bata. Yan. Hindi nila yung reaction nila kung ano yung react nila sa baby sister nila. So
So hanggang dito na lang mga tropa, bago ko tapusin tong video. Nagpapasalamat kami una sa lahat kay Lord. God is good all the time. Dahil natin yung tandaan yan mga katropa. Siyang nag-create kung paano kayo bibigyan ng mga blessing. Siyang mag-create, hindi kayo. Alright? So stay tuned and rock and roll. Peace out.